Habang inahanda natin ang ating mga puso para sa salita ng Panginoon, buksan natin ang ating kaisipan at puso para po sa presensya at biyaya ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Praises to your name. Holy, holy, let every sound proclaim, Hosanna. Joyfully we raise and lift to you our sacrifice of praise. Hallelujah. Praises to your name. Holy, holy, let every tongue proclaim, Hosanna. Joyfully we'll raise and lift to you our sacrifice of praise. Hallelujah! Hallelujah. Praises to your name. Holy, holy, let every tongue proclaim, Hosanna. Joyfully we raise and lift to you our sacrifice of praise. And lift to you our sacrifice of praise. And lift to you our sacrifice of praise. Hallelujah! Hallelujah! Sabihin natin, God bless Pastora Senior. God bless Pastora Senior. Sabihin mo sa katabi mo, humanda ka. Okay, upo na po tayo. Upo na po, upo na po. So bago po tayo mga kapatid makinig sa salita ng Diyos, mananalangin muna ang iyong abang lingkod. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming amang napakabuti at napakabait. Narito po o Diyos ang iyong abang lingkod na siya po Panginoon kong hallelujah. Itinalagang magturo sa iyong mga kawan sa umagang ito. Nawa Panginoon, buksan mo ang isip at puso ng mga nakikinig upang maunawaan po nila o Diyos ang kanilang mga sarili kung saan na po pa talaga sila naroroon sa kasalukuyan. Sa karamihan po dito, Ama, ay matagal nang naglilingkod sa inyo. Kaya ngayon, Panginoon ko, sa umagang ito, muli, Panginoon, kong malaman ng lahat ng mga naglilingkod sa inyo kung ano na nga ba ang kanilang katayuan. Nawa, O Diyos, ang salita mo ay makagising sa mga natutulog na ng mga mananampalataya. Hallelujah! At kanila po, Panginoon, kung maintindihan ang kahalagahan ng salita mo. Sapagkat ang salita mo, O Diyos, ay ito po ang nagpapataba sa aming puso, nagbibigay sa amin ng kalusugan at kalakasan, nagbibigay sa amin ng katatagan at tibay, Panginoon Diyos na dakila. Salamat muli sa salita mo na tunay pong sa totoong nagmamahal sa iyo. Ang salita mo, Panginoon ko, ay nagbibigay ng kagalakan at tunay na buhay sa aming mga kaluluwa. Maraming salamat, O Diyos. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Isang malakpak na palakpak sa Panginoon. Woo! Hallelujah! May mga taong tamad magpalakpak. Yan. Yan ang gusto ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng todo. Glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, ay pamamagatan ko po ang aking
ituturo sa inyo ang Search Me, O God. Hallelujah. Ang sabi sa Psalms 139, 23-24, O Diyos, siyasatin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Tingnan niyo kung ako ay may masamang pag-uugali at patnubayan niyo ako sa daang dapat kong tahakin magpakailanman. Purihin ang Diyos, salamat sa kanyang salita, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, mayroon pong isang atheist. Alam niyo yung atheist, yun pong taong walang Diyos, no? Itong atheist na ito, parang nagrereklamo siya sa isang kaibigan niyang Kristiyano. Ang sabi niya sa kanyang kaibigan Kristiyano, kayong mga Kristiyano, napakarami ninyong mga holidays. Ganon din ang Muslim, ganon din ang Hudyo. Mayroong mga holidays sila na sineselebrate. Pero kaming mga ateista, wala kaming sineselebrate eh. Sabi naman ng Christian, meron kayong sineselebrate. Kayong mga ateista, meron kayong sineselebrate. Ang sabi ng ateista, wala hindi totoo yan na mayroon kaming sineselebrate. Ang sabi po mga kapatid ng Christian, meron. Alam niyo ba kung anong sineselebrate nyo? April Fools. Abril na mga hangal. Yan ang sineselebrate nyo. Mga hangal talaga kayo dahil wala kayong Diyos. Hindi po nakakibo mga kapatid yung ateista. Kasi tayo daw marami tayong sineselebrate pero sila wala. Pero number one, alam ng buong sanlibutan na ang sineselebrate ng mga walang Diyos ay Abril ng kahangalan. Hangal po sila mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ngayon mga kapatid, atin pong pag-aralan, hallelujah, at ating basahin ang Psalms 1-6. Basahin po natin kung may mga Bible kayo. Napakaganda po nito mga kapatid. Masyado po akong na-bless dito. Psalms 139, 1-6. Psalms 139, 1-6. Ang sabi rito, O Panginoon, siniyasat ako at nakilala ako. Iyong nakilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. O Panginoon, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. 5. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Verse 6. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilalas sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Purihin ang Panginoon sa salita ng Diyos na siyang panalangin po ni Haring David. Alam niyo mga kapatid, tayo po ay matagal nang naglilingkod sa Diyos. Lalong-lalo na umaabot na yung iba rito ng mga 30 years. Hallelujah. Halos ang banal na salita ay napakinggan na ninyo. Marami nang nangangaral dito. At alam ko mga kapatid na kahit papano, paminsan-minsan, nagbabasa kayo ng Bible. Paminsan-minsan. Hindi po lagi. Hallelujah. Praise God. Alam ba ninyo mga kapatid na ang salmong ito ay talagang ninanasa ni Haring David sa kanyang puso. Bagamat si David mga kapatid ay tinuring na apple of God's eye, pero hindi po siya mga kapatid nagmamalaki. Talagang si Haring David mga kapatid ay mayroon pong mapagpakumbabang puso. Kaya ang kanyang panalangin, suriin mo ako, Panginoon, siyasatin mo ako. Ito ba ang ating prayer, mga kapatid? Ang isa sa pinakamagandang dalangin din ni Haring David, bigyan mo ako, Panginoon ko, ng malinis na puso. Which is very good. Sana lahat ng mga Kristiyano, ganito ang panalangin, Bigyan mo ako, Diyos, ng malinis na puso.
Siyasatin mo ako lagi, Panginoon. Sapagkat sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid, hindi natin alam na sa minuto tayo po ay nagkakamali sa harap ng Panginoon. Kaya tama lang po ang panalangin ni Haring David, "Search me, O God. Give me a clean heart, O God." And this should be the desire of each Christian who really love the Lord. Kung talagang iniibig mo ang Diyos, mga kapatid, ito po ang lagi nating ipanalangin. Hallelujah. Kasi alam ko, mga kapatid, karamihan po sa atin ay nagkulang sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Dapat sana, bago po tayo matulog, makahingi tayo ng tawad sa ating Panginoon dahil hindi natin alam ang ating ginagawa sa tuwi-tuwi na. Hallelujah. At alam din po natin, mga kapatid, hallelujah, na ang tama pong kaugalian sa Salmo ay nagde-describe ito, mga kapatid, na ang ating Diyos ay ano? Omniscience. What is omniscience in Tagalog? Alam niya lahat. Ang pangalawa, siya po ay omnipresence. Saan dako man ay naroon ang Diyos, mga kapatid. Ang pangatlo ay omnipotent. Ibig sabihin sa Tagalog, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, sa atin pong buhay, wala pong maitatago sa Diyos. Our life, our minds, and everything that is in us is very transparent in the eyes of the Lord. Kitang-kita ng ating Panginoon, mga kapatid, ang buo nating pagkatao. Iniisip mo pa lang, alam na po niya yon. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi niya ring David, maging ang pag-upo ko at pagtayo ko pa yun, alam mo. Maging ang aking paghiga. Ang sabi nga rin niya sa isa sa mga Psalms niya, kahit nandoon ako sa hell, naroon ka rin, Panginoon. Pag nandoon ka sa langit, pag nandoon ako sa langit, Panginoon, naroon ka rin. So, meaning to say, mga kapatid, dahil ang atin pong Panginoon ay makapangyarihan, wala pong matatago sa Kanya. Maaari kang magtago sa nanay at tatay mo sa mga ginagawa mong mali. Maaari kang magtago sa mga pastor mo o sa mga elders mo. Pero sa Diyos, very transparent ka, mga kapatid. Walang matatago sa iyo. Akala mo ba makaiwas ka? No way. Kaya tamang-tama yung panalangin ni Haring David, "Search me, O God. Saliksikin mo, Panginoon, ang aking puso at aking isipan. Sapagkat marami po akong nagagawa. At alam mo lahat ito. At nawa, Panginoon ko, sawayin mo ako. Ituro mo sa akin ang tuwid na landas. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag akong kumaliwa at huwag akong kumanan, kundi dumiretso lang ako, Panginoon, sa iyong nais sa aking buhay." Napakaganda ng prayer ni Haring David, mga kapatid. I really love it, mga kapatid. Hallelujah. Talaga sa spiritual life mo, nakakapaglago lalo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya napakaganda, mga kapatid, kanyang prayer. Hallelujah. Sa ngayon, ano po ba ang iyong nararamdaman sa iyong sarili? Ramdam mo ba na ikaw ay napakahirap? O damdam mong napakayaman mo? Anong nararamdaman mo sa sarili mo? At sa paglilingkod mo sa Diyos, ano po ba ang iyong ginagawa? Na ikaw na ay Kristiyano. Sapat na ba sa iyo na ikaw ay magtrabaho? Sapat na ba sa iyo na pagkatapos mong magtrabaho, kumain? At pagkatapos mong kumain, matulog? Yan lang ba, mga kapatid, ang ating ginagawa sa araw-araw? Tanungin mo ang iyong sarili. Hallelujah, hallelujah. Kinakailangan po, mga kapatid, sa bawat sandali ng ating buhay, atin pong itatanong sa Diyos kung ang ating lakad ay nasa kalooban ba niya. Lalong-lalo na, mga kapatid, in decision making. Kaya madalas tayo pong nai-scam. Isa na ako doon sa na-scam. Alam mo kung ano yon. Why? Kasi sinusunod natin ang ating gusto eh. Hindi man lang tayo sumangguni sa Panginoon, "Lord, tama ho ba ito, Panginoon?" O another scam na naman ito. Alam ko, marami ditong biktima sa scam. Hindi ba? Marami sa atin dito. Simply because
Sa atin lang pong sarili tayo nagtitiwala, ni hindi man lang natin tinatanong ang Diyos kung okay ba ito. Kaya maraming nai-scam. Lahat ng nai-scam magsabing Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, ang sabi nga ni Haring David, napaka kagilagilalas, Panginoon, ang iyong karunungan. Talagang kagilagilalas. Kaya ang sabi nga ni Haring David, mga kapatid, sa 139:14, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ay aking pinupuri. Bakit niya sinabi ito? Why? Because I am fearfully and wonderfully made. Marvelous is thy work, and that my heart knoweth it well. Totoo naman eh. Talaga namang kahanga-hanga ang Diyos, mga kapatid. Ang paglikha niya sa atin, kahanga-hanga. Hindi ba? Kaya pinupuri lagi ni Haring David ang atin pong Panginoon. Sabi ko nga, galing talaga nitong si Haring David. Kaya pala, mga kapatid, siya tinawag ng God's apple eh. Dahil ang tindi kong manalangin ni Haring David. Pero alam niyo, mga kapatid, isang tanong sa kagabi, nagtanong ako, sino ba ang nanay ni Haring David? Alam niyo ba kung sino ang nanay ni Haring David? Ako nga, hindi ko alam eh. Nagbabasa akong Bible eh. Kasi wala kang mababasa, mga kapatid, sa Bible kung sino ang nanay ni Haring David eh. Wala eh. Pero habang nag-aano ako, mga kapatid, nag-scan ako, nakita ko dito sa Google, na ang pangalan daw pala ng nanay ni Haring David ay Nitsibet. Nitsibet. At maaring si Haring David, mga kapatid, ay hindi talaga tunay na anak ni Jesse. Kasi parang hindi siya kinikare ng kanyang mga kapatid eh. Maaring si Nitsibet ay nagkaroon ng relasyon sa isang hari na ang tawag ay Nash. At maaring buntis na siya nung siya po ay mapangasawa ni Jesse. Jesse, mga kapatid, ang kanyang father. Sabi ko nga, ano nga ba talagang pangalan ng nanay ni Haring David? Ang tagal ko nang nagbasa ng Bible, di ko makita eh. Yung pala, ayon sa scholar, pangalan ng mother niya is Nesibet. Hallelujah. Karugtong doon ay Kabit. Kabit nga naman siya ni Haring Nas. Hallelujah. So mga kapatid, ang atin pong Diyos ay hindi po natin mapagtaguan. Amen ba? Lalo na itong mga young people, mga kapatid. Kasi ang number one na kasalanan ng kabataan, at hindi lang kabataan, maging sa matatanda, number one po na kasalanan ay ang pagsisinungaling. Amen ba? Wala ritong hindi sinungaling. Kasi pag sinabi mong hindi ka sinungaling, number one kang sinungaling. Alam niyo ba, mga kapatid, ipasuri po natin ang ating puso sa Diyos. Kumusta ba ang ating pag-uugali? Ayos ba? Tanungin mo ang sarili mo, ayos ba ugali ko, Lord, sa harapan mo? Hindi na ba ako nakikialam? Hindi na ba ako maritis? No? Kasi lalo na sa mga nanay, karamihan sa mga nanay ay marites. Karamihan po, mga kapatid, sa mga nanay, pakialamera. Amen ba? Kasalanan po yan. Huwag mong pakialaman ang buhay ng iba, pakialaman mo ang buhay mo. Hallelujah. Napakatahimik natin, ano? Para tayong namatayan. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos minsan? Salamat sa palakpak. Salamat sa palakpak. Hallelujah. Kaya, lagi ninyo, mga kapatid, basahin ang Salmo at ang Kawikaan. Dahil yan ay talagang para sa ating mananampalataya lahat. Paalaala po yan lagi. Lalo na sa Kawikaan, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kailangan po, mga kapatid, lagi po nating ipasuri sa Diyos ang ating mga puso. Dahil ang sabi nga sa Jeremiah 17:9-11, ang puso ng tao ay mandaraya. Tama?
Mayroon ng girlfriend, naliligaw pa sa iba. May asawa na, gumagarutay pa sa iba. Lalaki at babae yun. Pero kadalasan lalaki pa ang gumagawa niyan. Hindi ba, Brother Gimo? Ayun. May asawa na, gumagarutay pa sa iba. Kaya tama si Jeremias, ang ating puso'y mandaraya, higit sa lahat, at lubos na masama. Grabe, no? Lubos na masama talaga. Kaya nga, lagi po nating suriin ang ating pag-uugali. Lagi tayong magpasuri sa Diyos. Lord, siyasatin mo ako. Ayos pa ba ako sa harapan mo, Panginoon? Ang puso ko ba, Panginoon, ay malinis pa o marami ng batik-batik? This should be our prayer, mga kapatid. Every day, that is my prayer before I go to sleep. I will ask the Lord to search my heart and if possible, give me a clean heart for His glory. Kasi kung gusto natin ang ating Diyos ay malulhati sa ating paglilingkod, dapat mayroon tayong malinis na puso. Kasi kung marumi ang puso mo, wala kang maakay na kaluluwa sa harapan ng Panginoon. At isang ugali na hindi maganda, yung pagiging inggitera. Mainggitin. No? Siguro nang unbeliever ka pa, pwede kang mainggit. Pero ngayong Christian ka na, alam mo na masama ang pag-uugaling inggit. Alisin mo na yon. Alam na alam ko pa man din, mga kapatid, ang taong inggitera at inggitero. Alam na alam ko yon. Alam na alam ko. Mayroon dito sa ating mayroong ganyan. Alam ng Diyos kung sino ka. Hindi na kailangan sabihin ko sa iyo. Hallelujah. Ubod ng masama, mga kapatid, ang puso. Kaya ang sabi, pero ako ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Sabi ng Diyos yan. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Kita mo? Gagantihan pala tayo ng Diyos sa ating mga pag-uugali at sa ating mga ginagawa. Grabe, no? Kaya nga, pag nagbasa ka ng Bible, mga kapatid, tusok talaga ang puso mo eh. Tatamaan ka talaga. Hindi ba? Tatamaan ka talaga. Grabe. Hibiruin mo naman. Hallelujah. Praise God. Ayon sa iyong pag-uugali at ayon sa iyong ginagawa, alam po ng Diyos yan. And verse 11 of Jeremiah 17:9, ang taong yumayaman sa masamang paraan, wala naman dito sa ating yumayaman sa masamang paraan, di ba? Lahat mo ba tayo honest sa ating hanap buhay? Honest ka ba talaga? Kung may trabaho ka ba, dumarating ka ba sa oras? O nagpapalipas ka ng oras? At pag nagtrabaho ka ba, umuwi ka sa oras o wala pa sa oras, uwi ka na? Tanungin mo ang sarili mo. Kahit na ba walang nakakakita sa yung tao, kahit hindi ka nakikita ng nagpagawa sa iyo, pero kita ng Diyos yun. Hallelujah, hallelujah. Kaya kinakailangan po, mga kapatid, maging honest tayo in every aspect of our life. Para kalugdan po tayo ng Diyos. Alam niyo ang ginagawa natin, mga kapatid, hindi naman para sa ating sarili. Para sa Diyos yan. Even tithings, mga kapatid, para yan sa inyo. Para sa inyo yan. Bakit para sa inyo? Para kayo bless eh. Paano kayo pagpapalain kung hindi kayo mag-ikapo? Sarado ang langit. Kaya yung tithe, sa inyo yan. Sa ating lahat yan, mga kapatid. Wala diyang exempted. Hallelujah. Kasi alam nyo, ang problema kasi sa mga kapatiran, hindi nila pinapaniwalaan lahat ang salita ng Diyos. Pinipili lang nila yung kanilang gustong sundin. Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Kung talagang ikay tunay na umiibig sa Diyos, lahat ng kanyang sinasabi sa iyo, gagawin mo yon, masakit man, hallelujah, sa puso mo, gagawin mo yon. Why? Because you love God. Do you really love God? Mahal niyo ba talaga ang Diyos?
O kaya nagpunta lang kayo dito every Sunday para namin makita. Alam ng Diyos yun. Wala sa kanyang malilihim. Kaya talagang tama ang sabi ni Jeremiah, mandaraya ang puso at ubod po ng sinungaling. Hallelujah. Praise God. Kaya po mga kapatid, lagi po nating ipasearch ang ating hearts kay Lord. Sapagkat talagang marami tayong depekto sa diferensya. Amen ba? Yung pagsasalita lang natin minsan, wala sa ayos eh. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ang sinabi po ng ating Panginoon sa Hebrews 8:10-12, sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mananampalataya ng Israel o mamamayan ng Israel. Pagdating ng araw na iyon, itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko at isusulat ko ang mga ito sa mga puso nito. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman ang magiging bayan ko. So mga kapatid, itatanim ng Diyos sa ating puso ang kanyang salita. At pag ito'y natanim na sa ating puso, mga kapatid, at atin na itong ginawa, saka lang po tayo matatawag na kanyang anak. Katulad sa Israel, saka lang niya matatawag na bayan niya kung ang mga Israelita, mga kapatid, ay susunod. Alam niyo ba, pag nagbasa kayo ng Bible, alam ko naman na nagbabasa kayo. Hindi ba nakakainis ang mga ginagawa ng Israelita, mga kapatid? Ako naiinis ako eh. Sabi ko, grabe itong mga Israelita na ito. Ang dami ng himalang ginawa ang Diyos sa kanila. Nagre-rebelde pa rin, grabe. At ganyan din ang maraming Kristiyano. Naranasan na nila ang lahat ng kabutihan ng Diyos, ang pag-iingat araw-araw, ang lahat ng pangangailangan, ang Diyos ang nagkaloob. Pero, kung minsan nagre-rebelde pa rin. May mga Kristiyano, mga kapatid, pagdating na po sa pera, dito nasisira ang Kristiyano. Dito po nasisira. At dito rin naman malalaman ng Diyos ang iyo pong tunay na katapatan pagdating sa pera. Kasi hindi ka masusubukan, mga kapatid. Hallelujah, sa mga konting bagay lang. Pero pagdating sa pera, dito nasusubukan ang karamihan. Pero doon sa mga sumusunod talaga ng todo, pinipilit nila at sinisikap nila na masunod ang salita ng Diyos, masunod ang kanyang kalooban. Pinagpapala yun, hindi nahihikahos, maganda ang buhay, mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa mga kapatiran dito dahil marami na po ritong pinagpapala. Ibig sabihin, marami na po ritong masunurin. Sana po, mga kapatid, ang yung pagiging masunurin ay huwag po ninyong alisin. Ipagpatuloy natin yan hanggang langit. Amen ba? Hallelujah. Alisin na po natin, mga kapatid, yung pagrereklamo. Kasi minsan, pagdating sa giving, murmuring here, murmuring there. Lalo na sa ating gift to the temple, first fruit, marami pong nagreklamo. But to God be the glory, mga kapatid, ang yung pastora, never na nagreklamo. Magmula si pastora, mga kapatid, na convert, hindi nagreklamo pagdating sa giving. Tuwang-tuwa po ang puso ko, mga kapatid, pag ako'y nakapagbigay sa Diyos. Pag ako'y nakatulong, mga kapatid, sa mga walang-wala, tuwang-tuwa ang puso ko. Ewan ko lang sa inyo. Kaya nga sabi ko, siguro Lord, kaya hindi mo pa ako kinuha. May mission pa talaga ako. Kaya nandito pa rin ako. Ang puso kasi ni Pastora, mga kapatid, madali pong maawa. Kaya sabi nga ni Pastor Umpad, kaya ka pala kinaawaan ng Diyos eh. Kasi maawain ka. Hindi ko maalis yun eh. Kaya dapat ito ang nasa puso natin sapagkat si Kristo'y maawain. Amen. Kung hindi ka kinaawaan, ligtas ka kaya? Hindi. Kaya tayo naligtas dahil kinahabagan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Tinawag niya tayo, mga kapatid, para maglingkod tayo sa kanyang buong katapatan. Kaya ngayong ikaw'y nasa sirkulo na ng ating Panginoon, huwag ka nang lumabas. Sapagkat ang sino mang lumabas sa sirkulo ng Diyos ay hindi talaga pagpapalain. Backslider ka, okay lang yun, pero may singil ang Diyos dyan. Hindi ka naman kaagad-agad sisingilin ng Panginoon. Diyan ako hanga talaga sa Panginoon, mga kapatid.
napakahaba ng kanyang pasensya sa tao. Haba talaga. Lagi kang binibigyan ng pagkakataon. Pero mayroon din pong hangganan. Pag dumating na siya sa hangganan niya, at ganyan pa rin ang pag-uugali mo, bahala ka sa buhay mo. Bahala ang Diyos sa buhay mo. Kaya kinakailangan po, magpasiyasat tayo sa ating puso lagi, araw-araw, upang alam natin, mga kapatid, ang ating sitwasyon sa harap po ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Purihin ang ating pong Panginoon. Hindi na po, mga kapatid, na tayo ay turuan lagi kasi matagal na tayo eh. Tumanda na tayo rito. Ang akin lang panalangin sa inyong lahat, sana ang naririnig nating pangangaral ay atin po talagang ipamuhay. Ilagay talaga natin sa puso, wag nating palabasin sa kabilang tenga. Kasi wala pong kabuluhan ang ating pag-church dito every Sunday. Pag upo mo diyan sa upuan mo, na ang salita ng Diyos ay hindi mo sinusunod, useless yun. Akala mo ba mapunta ka sa langit? No way. Ang importante kasi, mga kapatid, ang pagsunod talaga. Obedience. Tandaan natin ang sinabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Hallelujah. Kaya pag lagi kang masunurin sa Panginoon, alam kong i-bless ka ng Panginoon, mga kapatid, in all aspect of your life. Ito po, mga kapatid, ay karanasan ng inyong pastora. At sana naman, hallelujah, ang ating pangaral ngayon, lagi nating sabihin sa ating Panginoon, Lord, search me, O God. Amen. Search me, Lord, and give me, Lord, a clean heart. Dapat ito, mga kapatid, ang ating nasain. Every day. At bago kang matulog, please lang, humingi ka ng tawad, sapagkat hindi mo alam kung matigba ka na. Hindi mo alam kung magising ka pa kinabukasan. Kaya bago ka matulog, young people, tatay, nanay, bago po matulog, humingi ng tawad, magpasuri sa Diyos ang puso, at laging hilingin na bigyan tayo ng malinis na puso. Para sa kanyang kalulhatian, hindi po sa atin. For His glory, para lalo siya, mga kapatid, na, hallelujah, paglingkuran ng ibang taong hindi pa nakakakilala, makakumpare tayo ng maraming unbeliever, mga kapatid. Hallelujah! Isa pang prayer ko, mga kapatid, sa ating lahat, Lord, nawa magliwanag ang aming buhay sa mga taong nasa kadiliman. Upang ang liwanag na sa buhay namin pa makita nila at sila'y maakit sa liwanag. At maging daan ito, Panginoon, ng kanilang conversion. Kasi kung wala kang liwanag, madilim ka rin, ay wala, hindi ka talaga makakonvert. This is always my prayer sa Panginoon. Tayong lahat sana magliwanag talaga sa harap ng salibutan. At ipag-pray natin lagi na maraming mga kapatid na iligtas ang Diyos. Alam kong hindi na magtatagal ang Panginoon, mga kapatid. Alam natin ang nangyari sa Israel. Kita mo, mga kapatid, ang Iran nagpapadala na ng maraming drone sa Israel para talaga lupigin. Hallelujah. Pero ang sabi ko, sinagot ko, mga kapatid, ang nag-message sa akin, hindi kailanman matatalo ang Israel. Damakmak man ang magtulong-tulong, hindi nila matatalo. Why? Ang Israel po'y bansa ng Diyos, mana ng Diyos, kaya walang sino mang makakatalo sa Israel. Mananalo po siya. At lagi natin ipag-pray ang Israel, mga kapatid. Ipag-pray natin si Benjamin Netanyahu, na bagong Prime Minister and Cabinet member niya, nabigyan sila ng wisdom kung paano nila matalo itong mga kalaban nilang mga Arabo, mga kapatid. At sana itong Hamas, hampasin sana ng Diyos talaga ito eh. Traidor kasi sila eh. Kalay mong atakehin nila ang Jerusalem nang walang kaabog-abog. Pero alam ko, mga kapatid, Israel will win. Mananalo lagi ang Israel sapagkat ang bansa ng Diyos walang makakatalo. Tayo rin, na mga anak ng Diyos, walang demonyo makatalo sa atin. Anak tayo ng Diyos, covered tayo ng kanyang kapangyarihan. Kaya lagi nating pasalamatan siya araw-araw. Purihin ang Diyos. Maraming salamat. To God be all the glory. Amen.